Sa Lakers, madalas napupunta ang spotlight kina LeBron James at Austin Reeves. Pero may isang pangalan na tila hindi gaanong napapansin kahit may mahalagang epekto sa takbo ng laro. Si Luke Kennard. At habang lumalalim ang usapan tungkol sa roster ng Lakers, ang kanyang impluwensya nang bumalik si Austin Reeves sa lineup. Ang malaking tanong, aksidente lang ba ito o may mas malalim na dahilan? Noong wala si Reeves, mas malaki ang papel ni Kennard sa offense. Hindi lang siya nakatayo sa perimeter para maghintay ng pasa. Siya mismo ang tumutulong mag-organisa ng possessions. Siya ang tumutulong magpasimula ng ball movement. Kung titingnan natin, doon lumabas ang ibang bahagi ng laro ni Kennard. Nakapagbigay siya ng kalidad na passing, nakagawa siya ng simpleng pick and roll plays. Hindi siya naging primary star, pero naging mahalagang bahagi siya ng offensive flow ng team. Pagbalik ni Austin Reeves, natural na bumalik din ang hierarchy ng Lakers. Muling napunta kay Reeves ang malaking bahagi ng ball handling duties. Siya ang mas madalas magdala ng bola, at dito nagsimulang lumiit ang papel ni Kennard. Dahil mas kaunti ang kanyang touches, bumaba rin ang kanyang pagkakataong makaapekto sa laro. Sa halip na maging secondary creator, bumalik siya sa mas simpleng spacing role. Mas madalas siyang nasa sulok ng court. At mas bihira siyang magkaroon ng pagkakataong magdikta ng ritmo ng offense. Pero hindi doon nagtatapos ang usapan. Dahil habang bumababa ang production ni Kennard, may mga analyst na nagsasabing naging mas predictable rin ang ilang bahagi ng Lakers offense. Kapag isang player lamang ang pangunahing gumagawa ng plays, mas madaling basahin ng depensa ang galaw ng koponan. Sa kabilang banda, hindi rin simpleng bawasan na lang ang responsibilidad ni Reeves. Isa siya sa pinaka-importanting creators ng Lakers. Marami na siyang napatunayang kaya niyang gawin sa ilalim ng pressure. Ang problema ay hindi kung sino ang dapat humawak ng bola. Ang problema ay kung paano pagsasamahin ang kakayahan ng dalawang manlalaro nang hindi nasasakripisyo ang isa. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Kailangan ng Lakers ng balancing sistema. Kailangan nilang makahanap ng paraan para manatiling agresibo si Reeves habang nabibigyan pa rin si Kennard ng sapat na pagkakataon para gamitin ang kanyang playmaking skills. Kapag nangyari iyon, maaaring mas maging dynamic ang kanilang offense. May epekto rin ito sa mas malaking larawan ng roster construction. Kapag may player kang kayang gumawa ng plays at hindi mo siya lubos na nagagamit, para kang nagiiwan ng potensyal sa mesa. Sa isang matinding Western Conference, mahalaga ang bawat maliit na advantage na maaaring makuha ng isang koponan. At dito nagsisimulang magkaroon ng pressure ang coaching staff. Hindi sapat ang pagkakaroon ng talento. Ang tunay na hamon ay kung paano ilalagay ang bawat piraso sa tamang sitwasyon. Dahil kung hindi nila ma-maximize ang kakayahan ni Reeves at Kennard ng sabay, maaaring mawala ang isang mahalagang aspeto ng kanilang offensive versatility. Habang papalapit ang susunod na season, mas magiging mahalaga ang tanong na ito. Kailangan ba magkaroon ng mas malaking papel si Kennard sa pagbuo ng opensa? O sapat na ba ang kasalukuyang setup basta't mananatiling pangunahing creator si Austin Reeves? Kayo, anong masasabi nyo dito? Comment kayo sa ibaba at pag-usapan natin yan. At huwag nyo nang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Lakers news at analysis natin.